Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ayan, nakasando na naman ako. Baka sabihin na naman ng iba, nagsando naman si Prof. Kaya binagayan ko na ng background. Hindi formal na background. Parang nakikita natin ang view. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung saan yan. Parang ano lang yan eh. ah, Background sa Zoom. Para hindi na tayo problema ng mga magsa-cite pa ako ng ano ba yan? Ah, citation. Makasuhan pa tayo ng grabbing without permitting. So anyway, kumusta na po kayo? Isa na naman linggo tayong hindi nagkita. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga pinag-usapan ko sa punto de vista ngayong nung huling linggo. So unahin muna natin pinag-usapan natin ng Lunes tungkol sa mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte laban sa pamahalaan sapagkat malinaw na ngayon na siya ay hindi na kapanalig ng pamahalaan. In fact, recently sinabi niya na no label na daw ang relasyon niya sa Pangulong Marcos, hindi na sila nag-uusap. Ay ito'y mula na nagbitiw siya sa pwesto bilang kalihim ng edukasyon. Subalit siya pa naman ang Pangulo, ang Vice Pangulo. Pero may mga nilabas na maanghang na salita si Vice President Duterte na parang although hindi niya nginalanan ang Pangulo, meron siya mga patama na ginagawa niya lang daw ito para sa kapakanan ng bayan dahil daw ang mga public servants daw ay hindi dapat ah, tumataliwas dito, dapat tumatalimat. May mga spesipiko siyang kritisismo katulad ng hindi daw maayos na pagtugon sa mga pagbaha. At isinama na rin niya yung kritisismo ng kakulangan di umano ng mga pulis sa ating bansa. Yan ang natatandaan ko. At higit sa lahat, ang panghimasok daw ng ibang mga interes sa ating bayan. Ang nakakalungkot dito sapagkat unang-una si Sara Duterte ay bahagi ng gobyerno. Hindi na siya bahagi ng administrasyon sapagkat hindi na siya kalihim. Pero dahil vice presidente siya, bahagi siya ng ating pamahalaan. Okay? Bahagi siya ng ating pamahalaan at siya ay merong ah, tungkulin. Pero sabi ko nga, hindi naman bago sa atin ang vice presidente kumukontra sa administrasyon kagaya ni Vice President Leni Robredo nung siya ay kumukontra kay Pangulong Duterte. Subalit may pagkakaiba sapagkat kung tutuusin, si Vice President Duterte ay para bagang medyo mas maanghang ang mga sinasabi niya laban sa administrasyon ng Pangulong Marcos na dati niyang kakampi. At parang parang may finesse si Vice President Robredo, okay? Bagamat critical din ako sa kanya noon, nakikita ko na para bagang may malaking pagkakaiba ang dalawa. Pero ganun pa man, maliban sa estilo, tingnan natin, dapat mag-iingat si Vice President Duterte dahil ang sinasabi niya, yung hindi consistent. Dahil hindi siya nag-iingat, hindi niya naisip na makabuwelta yon sa kanya, sa performance siya bilang Vice President, sa performance ng kanyang ama. Tingnan lang natin yung kanyang kritisismo sa gobyerno tungkol sa pagbaha. Hindi ko inaalisan ng responsibilidad ang Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon. Maaring meron din kaunting kapabayaan, meron kaunting kapalpakan. Pero ang tanong, ano bang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon niya? Parang ini-expect ni Vice President Sara na si Pangulong Marcos sa 2 taon niyang panunungkulan, masusolusyonan niya agad ang problema ng baha na hindi nasolusyonan ng tatay niya for 6 years. Hindi ba? Ipinagpatuloy naman ni Pangulong Marcos yung mga infrastruktura, di ba? Na sinimulan ng kanyang ama. At ang tanong dito, ano bang masasabi natin tungkol sa Davao na mismong lungsod na pinamumunuan ng pamilya Duterte na kung saan halos bilyon piso ang itinalaga para sa pag-unlad dito at kasama na doon ang pagpigil sa pagbaha. Binabaha pa rin sa ngayon. So kung may nabigo man ng Pangulong Marcos, nabigo din ng administrasyon ni Pangulong Duterte at higit sa lahat, specific sa local level, nabigo ang mga Duterte para pigilan ng pagbaha o tugunan ng pagbaha sa lungsod ng Davao.
Sabi ng mga defenders ni Pangulong ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara, kasi daw yung mga Duterte daw ang inuna yung ibang lugar kaysa sa Davao. Hindi naman yung tama sapagkat binigyan nga sila ng bilyong pera. Ibig sabihin yung binigay na 20 na billion na appropriation sa Davao ay ginamit ng Davao sa ibang lugar. Technical malversation po yun. Hindi yun papayagan ng COA na binigyan na kang pera para sa Davao tapos gagastusin mo para tulungan mo ang ibang lugar like Cebu or Luzon. So yung ganong klase ng argumento, it doesn't wash. May salita, hindi siya standing on firm ground. So yun, tsaka tinatawag din nito ng pansin, although medyo pete, kung talagang ang problema para tugunan ang pagbaha. Symbolically, ano bang ginawa ni Vice President Duterte nung kasagsagan ng pagbaha dulot ni Karina? Hindi ba siya ay nakita na pumuntang Germany? Kung talagang consistent ka sa pagtatangi sa bayan, sa interes ng bayan, bakit nung panahon ng kalamidad ay umalis ka? Ganun lang naman yun eh. Pwede mo sabihin, matagal na kasi nakaprogram yan. Oo nga, pero ibig sabihin yan, yung ganung klase ng, kung talaga ang puso ay nasa bayan, ipapagpapaliban mo yan eh. Pwede namang i-postpone ang mga trips, pwede namang i-cancela ang mga trips, pwedeng i-rebook ang hotel, pwedeng i-rebook ang flights. Siguro naman hindi naman sila nag-travel gamit ang mga mumurahing mga ticket. Kaya yung non-revocable, abay, sa tingin ko naman hindi sila gagamit ng mga discount fare ng Cebu Pacific. Hindi man na non-revocable. So, yun yung dapat nating isipin dito. Bumabalik kay Vice President Duterte ang mga kritisismo. Pangalawa, yung usapin tungkol doon sa mga pulis, 'di ba? Na kakaunti na daw mga pulis, 'di ba? At ito ay nagsisegue ito mula doon sa issue na parang mismong naranasan ni Vice President Duterte yung pakialaman ng kanyang seguridad. Nafe-feel niya na yung nakunan ng picture yung pag-alis nila sa Manila papuntang Germany ay parang yun ay violation ng breach ng security at naiugnay niya yan sa kawalan ng seguridad. Kung gano'n naman pala, bakit symbolically again, bakit ang dami niyang parang parang nung kinuha ng PNP yung 75 na PNP personnel na at assigned sa guard, to guard her. Kasi ang sabi nga ng PNP, pangdagdag sa seguridad ng bansa, ilipat yung 75 na yan kasi may pangangailangan. Bakit nagreklamo si Vice President Duterte? Hindi naman nabawasan ng 75 pero daan-daan pa rin naman yung gwardiya niya, di ba? At pinag-uusapan dito yung tungkol doon sa parang ginamit niya yung children na parang nagiging insecure ang mga children dahil nga yung kanyang anak, mga anak niya na exposed di umano sa ganong klase ng breach of security. Parang minsan tatanungin mo, oh, naranasan mo na ngayon kung paano maging insecure. Nung panahon ng war on drugs ang tatay niya, di ba? Ang dami mga bata ang na-expose doon sa insecurity dahil nawalan sila ng magulang and even minsan nasa gitna ng barilan nandun sila. So, that this is something that when you nitpick, babalik at babalik kay Vice President Duterte ang usapin. Na para bang ngayon lang siya umiiyak, ngayon lang siya nagreklamo dahil naapektuhan ng pamilya niya. At malitaw na litaw ito tungkol sa kanyang reklamo tungkol sa di umano'y panghihimasok ng ibang interes. Hindi naman China ang tinutukoy niya dito. Ang tinutukoy niya dito yung ICC. Alam niyo, sa simula pa lang ako, sa punto ng ICC, naniniwala ako na dapat hindi tayo nagko-cooperate sa ICC. Kasi yun ay panghihimasok sa ating soberenya. At yan ay pinapangatawan ko hanggang ngayon and I disagree with many people on that. And on this, I think Sara Duterte has a point. Except that, okay sana kung sabihin niya yon, but at the same time, consistent in condemning China and its intrusion into our sovereign areas over which we have sovereign rights. Diba? Ang exclusive economic zone natin ng West Philippine Sea. Pero, bakit tahimik siya pagdating sa China? Bakit pinagtatanggol niya pa ang China? Pero pagdating kay Apollo Kibuloy o kaya pagdating kay sa ICC, dahil ang tatay niya ngayon ang nagiging target, bakit parang nagagalit siya na nanghihimasok na ICC eh. Nagagalit siya pagdating sa ICC, pero pag sa China, parang no comment siya.
So yun yung point dito, yung consistency ang pinag-uusapan natin dito. Talaga bang galing sa pagtatangi niya sa bayan, interes ng bayan, o dahil ang nasasaktan na ngayon ng kanyang pamilya at ang kanyang sariling political na interes? So doon mo tatanungin. Dapat sagutin ito ni Sara Duterte. Kung talagang kontra ka sa panghimasok ng interes ng ibang bayan sa atin, bakit pagdating sa China, ang nasisilip nyo lang yung pagpasok na Amerika, pero yung China hindi. At pagkatapos, ito namang sa ICC, dyan bumaba na. Di ba? Parang walang consistency. So anyway, yan ang panglunes na episode ko sa Punto de Vista. Noong Martes, pinag-usapan natin yung plano ng ah, Senado na unang ibinunyag ni Senate President Chis Escudero na bawasan ang mga holidays sa ating bansa dahil nababawasan daw ng productivity. Na parang yung una, yun ang talagang gist. Tapos biglang kumambyo nung nag-react ang mga tao. Malinaw naman ang ating pandinig. Talagang na na ano natin na pakinggan natin kung yung planong bawasan dahil sobra-sobra na. Tapos biglang kumambyo siya na hindi naman babawasan yung current. Ang babawasan lang yung hindi na mag-approve ng bago. Kasi ayon sa kanya, isang buwan na daw halos ang bilang ng ating mga holidays national and local. At ang kanyang ginamit na dahilan ay productivity. Pero ang point dito, alam mo, sa ibang bansa, ang mga tao, hindi na kailangan ng maraming holidays kasi sila they can declare their own holidays. They can file a leave. They can have a vacation. And they can spend their own money kasi doon, pag nagbabakasyon ka, wala kang sweldo. Kasi matataas ang sweldo nila, nakakaipon sila ng malaki para makapagbakasyon nang walang sweldo. Meron silang mga 1 month na pumupunta hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa iba pang lugar. Kaya tingnan mo, ang daming turista sa Thailand, sa Pilipinas, kung saan-saan. Mga galing yan sa Europa, sa Amerika. They spend so much of their hard-earned money to file a leave. So, hindi na nila kailangan ng holidays kasi matataas ang sweldo nila. Sa Pilipinas, hindi po ganyan. Bukod sa ang sweldo ng mga manggagawa dito, hindi kaya yung gano'n na mawalan ka na mag-ipon ka, iipunin mo sa bangko, tapos yun ay gagamitin mo para mag-file ka ng isang buwang leave na walang sweldo at makapagliwaliw ka. Mga mayayaman lang ng mga Pilipino may ganyang klase ng privilege. Yung ordinaryong mamamayan walang ganyan kasi walang sweldong ganun kataas. At ang iba pa nga, ang tingin sa holiday, hindi para magpahinga, kundi yung oportunidad na madoble ang sweldo nila dahil kahit holiday, pumapasok sila sa mga pabrika, sa call center. Di ba? May mga holiday pay na sinasabi, overtime holiday. Marami akong kakilalang ganyan na kahit holiday, pumapasok sa pabrika, lalo na yung mga 24/7 ng at yan, they look forward to that. So when it's a holiday, they don't see that as an opportunity to rest, but an opportunity to earn more. So yung point dito, parang napakailit kasi ng pananaw nitong mga senador. Naturalmente, magre-react ang mga tao. Babawasan pa, yun na nga lang ang panahon na una, makapagpahinga na may sweldo. Pangalawa, oportunidad na makakuha ng dagdag na pera dahil magtatrabaho. Sinasabi ko nga, inuulit ko sa ibang bansa, madaling sabihin yan. Kasi walang holiday doon. Kasi bakit yung magdideklara ng holiday? Ang mga tao pwede mag-leave without pay and use their hard-earned money during that period. Kasi mataas ang sweldo nila. They can afford to save, but not in the Philippines. So, hindi naman ito productivity ang pinag-uusapan. Kasi kung productivity ang pinag-uusapan, kahit na holiday, magpasok ang mga tao eh. Yung government offices lang naman ang walang pasok. Pero bukas ang mall, di ba? Bukas ang mga hotel. Bukas ang mga pabrika. So, ano pinag-uusapan nitong productivity na nababawasan? Hindi ba? So, ang point dito, bakit para bagang pinagdiskitahan ay ang productivity when in fact, inamin mismo ni Cynthia Villar, isang senador na supporter din nito, na ang dahilan, at alam naman natin na kaya gusto nilang bawasan ng holiday kasi gusto nilang bawasan ng gastos sa mga kapitalista. Kasi syempre nga naman, kapag ikaw ay nagpo-produce ng, kunyari, ay ikaw ay may-ari ng pabrika at holiday, di syempre may bayad ng mga tao dyan.
O, eh, 'di ba wala kang produksyon pero ikaw ay nagbabayad ng sahod? Tapos ito pa, kapag papapasukin mo ang iyong mga tauhan para mag-produce, ay 'di babayaran mo ng extra. So, sino ngayon ang unang umaaray dito? 'Di siyempre mga may-ari ng mga yung mismong kapitalista. So, bawas sa kita, hindi bawas sa produktibidad ang pinag-uusapan dito, bawas ang kita ng mga mayayaman o kaya may kaya. So, yun yung point dito. Ngayon sabi ni Senator Chase hindi naman daw talaga balak bawasan yung mga kasalukuyang holiday. Nagbago na ng isip kasi alam naman talaga na kontra ang mga tao dito. Malapit sa bituka itong usapin na 'to, At siyempre yung mga tao sasabihin nila, "Yun na nga lang ang aming kaligayahan na magkaroon ng holiday na may sweldo kami, ta's babawasan niyo pa." So yung iba naman, yun na nga lang ang oportunidad namin na kumita ng dagdag sa aming mga trabaho, aalisin niyo pa? Oh, yun. 'Pag ganyan, taong bayan ang kaaway at siyempre ayaw ng pulitiko niyan. Noong Miyerkules, ang pinag-usapan ko sa punto de vista ay tungkol sa masasamang pag-uugali ng mga tao sa social media. Alam niyo yung sa usapang pulitika nabanggit ko na 'to maraming beses, yung, ah, ang mga tao sa SOCMED parang kung makapag-criticize ay wagas. Yung bang yung hindi na open ang pag-iisip, parang mga sarado na, parang idolatry na, sinasamba, pinupuunan nila ang kanilang mga dinudiyos na mga pulitiko. Katulad ko, ako talaga, nagki-criticize ako kung kailangan at pumupuri ako 'pag kailangan. At hindi ko naman pupurihin ang isang taong hindi kapuri-puri at hindi ko naman magki-criticize basta lang mag-criticize. Pero laging gano'n, kapag ang criticize mo kunyari si Duterte, ang sasabihin kaagad ng mga maka-Duterte sa'yo, "Magkano binayad sa'yo?" Ngayon 'pag ipagtatanggol mo naman si Marcos sasabihin, "Magkano binayad sa'yo ni BBM?" Parang ang banat kaagad magkano ang ibinabayad sa'yo, na para bagang kailangan mong bayaran para mag-post ka ng sentimiento mo. Siguro sila kasi ganyan, kailangan silang bayaran, 'di ba? Or kaya yung mga inaanito nila mga enabler na social media vlogger, may mga bayad talaga 'yan. Ako, huwag akong paandaran. Ako, marami akong kilala ng mga SOCMED na binabayaran talaga ngayon kung hindi man in kind, in cash, okey? Ako, maniwala kayo sa hindi, ang aking punto de vista, for example, may bayad 'yan, siyempre trabaho ko 'yan. Pero pagdating sa ano, hindi hindi naman sa bulag kong dinidepensa ang isang tao o kini-criticize. Dito sa usapang pulitika, alam niyo naman matagal nang hindi ko 'to mino-monetize. Wala akong nakukuhang ads dito at wala akong backer dito. Ito'y sarili ko lang na pagpupunyagi. Naku, kung ano nababanat sa'yo. Ang buti na lang nga ngayon may buhok na ako. Kasi dati-rati ang banat nila sa'kin ay kalbo yan, Oh, eh, ngayon ano pa masasabi niyo? Puwede niyong sabihin, "May buhok, ay ubanin ka na, matanda ka na." Pero ang sabi nga ng iba sa akin ngayon, 'di ba? Bumata daw lalo ako nung ako'y magkabuhok kahit na mukhang may uban. Eh, hindi naman may mga nagsasabi, mukhang hindi naman yung uban prof, parang highlight nga, Totoo yan, hindi po yan highlight. Tapos pupunahin na kung ano-ano sa'yo, 'di ba? Sa halip na parang pangit na, sasabihin sa'yo, "Pangit ka, bayaran ka, bobo ka." Ang ano, yung bagang ah, ang lalakas ng loob naman nagtawag ng bobo sa akin, na parang hindi naman sa pagyayabang, may PhD po ako, hindi naman ako magkaka-PhD kung ako'y bobo, 'di ba? Tingnan niyo nga ang aking CV. Makapag-post lamang, yung bagang mga tao kasi ang kanilang feeling 'pag nasa social media sila parang nasa tsismisan na lang sila, yung kuwento ng kuwento, hindi mo alam yung mga pino-post yun nababasa ng buong mundo. It stays forever, 'di ba? Dati-rati nagagalit ako, gusto magsampa ng demanda, may mga dinemanda na ako, pero ngayon na-realize ko, you know, hindi hindi kailangang ubusin ang oras para magalit. Kaya lang yun nga yung komentaryo ko na parang sana naman, o kahit hindi na ako magalit diyan, na sana naman hindi mag-iisip-isip ang mga tao pag-uugali sa SOCMED. At yung ating pagtingin ay dapat objective. Kung kailangang punahin, punahin. Kung kailangang, ah, purihin, purihin. Kung kailangan batikusin, batikusin. Pero ang pinabatikos mo yung gawain. Malaya tayong bansa pero huwag nating abusuhin. Ang demokrasya ay may kaakibat ng responsibilidad.
ang kalayaan mo may kaakibat yan na responsibilidad. Hindi porket may kalayaan ka, pwede ka na lang bumanat. At yung kalayaan na yan, mawawala yan kapag hindi mo gagamitin ang utak mo, puro galit at puot. Kapag bulag ka na loyalista ka ni Pangulong Marcos, kahit may ginagawang mali, hindi mo pupunahin. Diehard Duterte supporter ka, kahit mali ng ginagawa ng Duterte, hindi mo pupunahin. Tapos pag pinupuna si Duterte, galit ka doon sa pumupuna. Ang tingin mo agad bayaran, napapansin mo yung kawalan niya ng buhok o pangit siya o bobo siya. Ganon din naman mga loyalista kapag kinriticize si Marcos, Pangulong Marcos, ang tingin mo naman doon bobo, bayaran, di ba? Mga ganon. No? So, tigilan na natin kasi pag ganyan, hindi magbabago ang ating bansa. Hindi nagmamatter ngayon kung sino yung nasa taas. Mapa Duterte man yan, maka Marcos man yan, maka Aquino man yan, mapa Robredo naman yan, kung hindi magbabago ang ating pag-uugali. Para lang yung gulong na iikot at iikot. Na dati doon ka sa taas, ngayon sa baba ka, at babalik ka sa taas, pero hindi nagbabago ang struktura ng ating politika. Wala na tayong pag-asa pag ganun. Nakalulungkot. Yan ho ang itinalakay ko ng Miyerkules. Ay nung Huwebes naman, ang aking tinalakay tungkol sa atleta. Kasi alam mo, nabunyi tayo ng nabunyi tungkol sa dalawang medalya. Ni Kaloy Yulo at sa bronze na medalya ni Ira Villegas at saka kay Nesty Petesio. At syempre, andyan pa rin yung pagtatake natin kay EJ Obiena at sa iba pang mga atleta natin. Tuwan-tuwa tayo kapag nananalo. Pero pagkatapos na ng ganyan, wala na, hindi na natin pinapansin. Hindi dapat natin tinatangi ang mga atleta kapag meron lang ganito mga okasyon. Dapat patuloy nating sinusuportahan ang ating mga atleta. At yan ay nagagawa sa pamamagitan ng pera, suporta, pagkalinga. Alam mo, nalulungkot ako doon sa kwento ng mga golfer natin na walang uniform na maayos. Yung dalawang golfer natin na nag-participate sa golf, na kwento nila, unang-una hindi na nga sila gumasto sa kanilang, ang gobyerno walang ginasto sa kanilang pagtitraining. Hindi, ito ay sa suporta ng mga private persons. So kanila rin ang kanilang sariling pagpupunyagi. Tapos yun nga, nung nakarating sila sa nanalo sila ng mga liga, mga paligsahan, tapos biglang nakarating sa Olympics, ni dissenting uniform, hindi natin mabigyan. Nakalulungkot yun. Si Kaloy Yulo, kung bibilangin mo ang suporta na kinuha niya o nakuha niya para marating yung naabot niya, kakaunti doon ng galing sa gobyerno, halos karamihan doon galing sa private persons sa sariling pagpupunyagi ng mga donors, mga funders, financiers. Mahal po ang gymnastics. Kaya tingnan mo sa ibang bansa, mga gymnastics talaga, mga gymnast, ang magagaling galing sa mga mayayamang bansa na kaya suportahan ng kanilang mga atleta. Tayo, nga nga. So, hindi pwedeng pag nananalo lamang sila saka natin sila dinadambana. Ang palakasan at ang sports ay kailangan po nating patuloy na susuportahan araw-araw. Meron na tayong mga ahensya ng gobyerno na gumagawa ng ganyan, pero minsan nauunahan ng politika, nauunahan ng mga personal na interest. Iwasan na po natin yan. Alam mo sa Thailand, ang kanilang sports ay kakaakibat ng turismo. Ministry of Sports and Tourism o Tourism and Sports. Kasi para sa kanila ang sports bahagi ng branding ng heritage nila, ng kanilang kultura, ng kanilang identity bilang isang bansa. Kaya kahit na hindi masyadong umani ng medals, ng gold medals ang Thailand, kung bibilangin mo sa mga medalya na nakuha ever since nagkaroon ng Olympics, ang Thailand ang nangunguna. Mas marami silang nakuha sa atin. Ang Pilipinas ngayon lang umaalagwa. Pero ito nga, walang boxing sa 2028 Olympics. Walang boxing. Ibig sabihin yan, nabawasan na tayo mga oportunidad. Kasi dyan tayo umaano yung medalya, kahit bronze o silver man. Dyan tayo umaano na. So, kailan pa nating palakasin ngayon pa lang sinisimulan na natin ng suporta sa ating mga atleta. At pumunta tayo dun sa mga hindi masyadong pinapansin na mga sporting events katulad ng
weightlifting, gymnastics. Doon tayo sa swimming, rowing, yung mga hindi pinapansin. Kasi puro tayo basketball. O kaya ngayon, football, o soccer, o kaya volleyball. Doon tayo lahat eh. Diba? Kahit sa UAAP, sa NCAA, doon ang focus ng mga tao. Hindi ko sinasabing alisin yun. Kasi parte na rin ng kultura natin yan. Basketball is life. But we should also give attention to others. Doesn't mean that we have to have less of basketball. What I'm saying is we should have more of other sports. And more of it, more support. Kasi hindi pwedeng tayo ay nagbubunyay lang kapag nananalo ng medalya. Kailangan alagaan natin itong mga atletang ito kasi marami pang Kaluyulo, marami pang Ira Villegas, marami pang Nesty Petesio, marami pang EJ Ubiena na andyan lang, hindi natin nadidiskubre at hindi natin hinahanap at hindi natin tinutulungan para maabot nilang ambisyon o maabot nila yung rurok ng tagumpay na makapagdala ng medalya sa ating bansa. So, yun ang tinalakay ko nung Huwebes. Nung Biyernes naman, turismo ang pinag-usapan natin kasi nagkaroon ng usapin tungkol dito sa, ano nga ba ere? Yung nabasa natin sa social media na ang Siargao daw ay may pang-apat na pinaka-affordable na destination ng turista. Parang napataas ang kilay ko. Sabi ko, Siargao ay napakamahal doon. Balak ng pamilya ko minsan pumunta dyan. Nung makita ko yung gagastusin ko, Panginoon ko. Mas mura pang pupuntang Hong Kong. Mas mura pang pupuntang Taipei o Bangkok. Eh, ganyan talaga ang trahedya. Pupunta kang Batanes. Gusto mo puntang Batanes, napakaganda doon. Nakarating na ako doon. Pero kung hindi dahil sa ako ginastusan, hindi ako makakapunta doon. Pamasahin nilang balikan 15,000 na. Sorry po. Eh kung pupunta ka Hong Kong sa 3 tao na yun. Di ba? O baka 4 pa. Depende kung may discount. So, naisip ko baka affordable yung Siargao sa foreigner. Hindi lang baka. Oo. Pero sa Pilipino, hindi siya affordable. Pero ganun pa man, ang sinasabi ng mga kaibigan kong foreigner, kahit na medyo affordable na, mahal pa rin kumpara mo sa ibang bansa ang mag-travel sa Pilipinas. At hindi lang yun, napakahirap daw yung inter-island travel. Yung hindi seamless, yung paglipat-lipat ng mga, dahil nga mag-aeroplano ka, pupunta ka sa ibang lugar, nadidelay ang flights, at hindi, walang package na, yung sa Thailand kasi, ang alam karanasan ko, meron na akong kausap na isang tao, siya na ngayon na magbubook na entirety nung stay mo. Ang reklamo dahil sa Pilipinas, wala daw ganung klaseng serbisyong in-offer. Kanya-kanya patse-patse na parang hindi convenient. Parang mag-do it yourself ka. Tapos pagdating sa infrastructures, ang ibang yung transportation facilities natin, yung mga ports and mga airports, although yung iba bago na, yung iba maganda na, convenient na, eh inaandun pa rin yung mga hindi pa masyadong mga comfortable na lugar na puntahan. Maganda sana. Di ba? So, syempre, ang mga turista, hinahanap niyan convenience. Ang isang mareklamo ng mga turistang foreign, pag pumunta doon sila sa Pilipinas, hindi nila nadadama ang kultura. Kasi for example, punta kang Boracay, ano makikita mo doon? Mga hotel at mga resort na napaka-western pa rin ang kanilang services. Yung architecture, yung food na ino-offer, may mga, yung makikita mo Korean food, Japanese food, American food. Hindi katulad sa Thailand na talagang andun yung Thai culture, andun yung Thai food pati sa mga performances, pati sa makita mo sa sight and sound, pagpunta kang Bali, lagi ka makikita ng Balinese profession araw-araw. Yung kultura madadama mo, eh dito sa Pilipinas, makikita mo magaganda daw mga attraction sa atin. In fact, I can attest to that. I've been to many places and I've seen the beaches, I've seen the areas. Walang sinabi, kahit na Thailand, Indonesia, Malaysia, yung mga beach doon, walang sinabi sa mga beach sa atin. Nakarating na akong Balabak, wow, super ang mga beaches doon. Ganun din sa Palawan. Kahit ang Boracay, ang mga beaches dyan maganda. Pero, yun nga daw. Nawawalan tayo ng competition dahil nga mahal. Pangalawa, we do not offer something that is culturally unique and distinct. Lalo na't ang cuisine na nga natin, yung ating pagkain, westernized na. Di ba?
Alam naman natin ang ating cuisine in Southeast Asia is the most westernized of all. 'Di ba? Kailangan mo talaga mag-offer ka ng mga lutong Pinoy. Ah, pero kunyari yung Thai food, yung Indonesian food, Vietnamese food, may sariling ano siya, Japanese food, may sarili siyang kakanyahan. Ang Pilipino, parang hodgepodge na ng iba't ibang impluwensya. So, we need to really have exert an extra effort to do that. To show our culture. Diba? Tapos ang performances, makikita mo ang sa beach, yung fire dance. Eh, ang fire dance naman, hindi naman yan Pilipino. Yan ay galing sa Pacific Island po yan. Diba? So, yun yung kulang sa atin. Tapos, hindi lamang yung mga foreign tourists ang may problema. May problema din tayo, lalo na tayo. Ang hirap pag-travel dahil mahal. Ang hirap pag-travel dahil mahal. Sabi ko nga, gusto mo pumunta ng Batanes, napakaganda doon. Gusto mo pumunta ng Siargao, maganda doon. Pero, magkano gagastusin mo? Eh, pumunta ka na lang ng Hong Kong o Taiwan, punta ka lang ng Disneyland doon. 'Di ba? Parang, it grabe, 'di ba? Ang, alam mo, kaya lang naman ako nakapag-stay ng matagal sa Boracay with my family. Dahil nung pandemic ako nakapag-reserve, mababa yung presyo, bumagsak. Ngayon, kaya grabe yung discount na nakuha mo. Halos kalahati. Kaya nakayanan ko yung price. Pero yung pupunta ka, kaya 1 month kami doon, nagbakasyon. Ano ko yun eh. Regalo ko sa sarili ko nung nag-retire ako sa Lasal. But, o sa pamilya ko din. Eh pero ngayon, hindi na magagawa. Sa presyo na lang. Diyos ko. Diba? Mas mura pa yung magbiyahe ka sa Bangkok ng buong pamilya. Anyway, yan ang hamon sa ating tourism industry. So, dyan, yan ang tinalakay ko ng Friday. So, sige po. Meron naman tayo uli na punto de vista bukas ng umaga. So, sa mga nag-aabang, pag-uusapan ko, ang topic ko po bukas sa Monday ay, ang alam ko, pag-uusapan ko yung tungkol doon sa binanggit na Robin Padilla sa Senado. Tungkol doon sa obligasyon, mga obligasyon ng mag-asawa. Pag-uusapan natin bukas sa punto de vista. Kaya abangan nyo rin ang punto de vista ko. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV4 sa Rise and Shine Pilipinas. Bagamat yung mga topics na yan din ang pinag-uusapan ko sa usapang politika pero mas longer, mas mas marami na siyempreng oras kasi yung sa punto de vista 5 to 7 minutes lang yun. Dito ah, medyo mahaba. O sige, sana po nakapagturo ko sa yung kaisipan, haplos ko yung mga puso at napabago ko mga panahon sa buhay, lalong-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Kita-kita ulit tayo sa Sunday next week. At huwag niyong kalilimutan, subaybayan ako sa Punto de Vista. At yung mga hindi nakapag-nood ng Punto de Vista, naka-upload po naman yan din sa YouTube site ko. Pagamat, yan din ang tinatalakay ko ngayon. Pero yung mga episode na kung yung interesado kayo paano ko tiniskas, yung mga diniskas ko rin dito, andun po yan sa separate na mga punto, sa Punto de Vista folder po. O sige po, kita-kita na lang tayo. Ingat po tayo lagi. Punto de Vista bukas na hanggang Biyernes at usapang politika sa linggo next week. Bye for now. Take care. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, kung saan man kayo sa mundo. Be safe.